Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2171 hanggang Kabanata 2180. Kabanata 2171. Ngunit, ang lugar na dating masagana ay tila naging isang patay na lugar ngayon, walang buhay at puno ng kalungkutan. Halos wala nang makikitang tao o tagasanay dito. Ang mundong ito ay nababalot ng umaatungal na enerhiya ng mga demonyo. Mula nang sakupin ng mga demonyo ang 6 na pangunahing puwersa sa lugar na ito, ang mga tagasanay sa loob ng daan-daang libong milya ay tuluyan ng umatras. Sa kasalukuyan, tanging ang mga demonyo lamang ang naririto. Sapagkat kung haharapin nila ang nagngangalit na mga demonyo, walang hindi matatakot. Kung mananatili pa sila rito, baka maging mga pupe lamang sila ng mga demonyo at kontrolado ng mga ito. Kang Clan, maaari bang kaya lumitaw ang aking Demon Clan sa Tianshu Region ay upang mapilitan kaming talikuran ang maliit na Yaoguang Region at lumaban para maging pinuno dito? Sa Qin Clan naman, tila nagdilim na ang kalangitan, at ang bumubulusok na enerhiya ng demonyo ay rumaragasa sa buong langit at lupa. Maliban sa mga sumuko kay Emperador Qinwo at sa mga nakatakas mula sa Qin Clan, ang lahat ng tao roon ay naging mga pupe ng mga demonyo. Sa banal na bundok, makikita ang mga anino na puno ng masamang aura. Siyempre, yaong mga sumuko kay Emperador Qinwo ay hindi ginagalaw ng Demon Clan. Ayaw nilang lumabis at gawing walang lakas ang puwersa ni Qinwo. Sa ibabaw ng bulwagan ng Qin Clan, nagtipon ang maraming makapangyarihang nilalang ng Demon Clan. Siyempre, ang mga miyembro ng Qin Clan na kontrolado ng mga succubus ay hindi pinahihintulutang makapasok doon. Tanging mga tunay na makapangyarihan ng Demon Clan ang naroon. Sa pinakaunahan, si Emperador Qinwo pa rin ang may pinakamataas na respeto. Sa oras na iyon, malamig at walang awang tumitig ang kanyang mga mata at sinabi. Dumating na ang Kang Clan. Kapag sumunod ang Qin Clan ng Yaoguang Domain, hindi lamang ako ang kanilang banta, pati na rin kayo. Huwag ninyong kalimutan, nasa kamay pa rin ni Patriarch Qin Sheng ang isang patak ng dugo ng ating ninuno. Kung gugustuhin niyang mamatay, lahat tayo ay madadami at mababaon kasama niya. Ang dugo ng unang ninuno ng Qin Clan ay nagmula sa isang makapangyarihang nilalang, isang mismong Heavenly Emperor. Ito ang dahilan kung bakit maging si Emperador Qinwo at ang mga malalakas na demonyo ay natatakot sa ninuno ng Qin Clan. Kung nananatili lamang ang ninuno sa kanilang sagradong lugar, hindi sila mangangahas laban sa Qin Clan. Hoy, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ang target nila ay ang Kang Clan. Wala pang puwersa mula sa lahi ng tao ang lumalaban sa amin. Kahit magalit pa ang matandang iyon na si Qin Sheng, kailangan niyang timbangin ang magiging epekto sa kanyang Qin Clan kapag nagpatiwakal siya at nadamay ang lahat. Higit pa roon, nagpadala na ang Demon Clan ng maraming malalakas ngayong pagkakataon. Kahit anong mangyari, kung magkakaroon ng matinding banggaan, ang lahi ng tao ang higit na masasaktan sa huli. Pagkarinig nito, biglang kumislap ang malamig na mga mata ni Emperador Qinwo. May iba pa bang plano ang Demon Clan na hindi pa niya alam? Ngayon, ang rehiyon ng Tianshu ay naging sentrong binabantayan ng lahat ng puwersa sa mundo ng tao. Bigla ang lumitaw doon ang mga demonyo at mabilis na sinakop ang 6 na pangunahing puwersa. Hayagang ipinakita ang kanilang hanggang wasakin ang lahi ng tao. Kung ihahambing sa Kang Clan, mas lalong kinamumuhian ng lahat ang Demon Clan. Ang Kang Clan ay nais lamang mangibabaw sa lahi ng tao, ngunit ang Demon Clan ay ninanais na gawing kabilang lahat sa kanilang uri, at tuluyang burahin ang lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Tianshu Territory, Blood Cloud City. Ito ang lugar kung saan unang nagtagpo sina Yehan at Zhang Wushuang. Noon, nakipaglaban si Zhang Wushuang laban kay Abi Heavenly King dito sa Blood Cloud City. Ito rin ang tahanan ng pamilyang Luoli ng Blood Knife. Ngunit ngayon, sama-sama nang nagtipon dito ang mga malalakas mula sa Soul Clan at Zon Clan. At ilang libong milya lamang mula rito ang lupain na kontrolado ng Demon Clan. Sa sandaling iyon, isang nakapangangilabot na anino ang bumaba mula sa kalangitan, tulad ng nagbabadyang ulap na itim, at ang bigat ng kapangyarihan nito ay bumalat sa buong lungsod.
Nang makita ito, isa-isang tumangala ang mga taga-sanay sa Blood Cloud City at nakatitig sa nakakatakot na figure na lumitaw sa himpapawid. Iyon ay, si Ye Chanzhen. Dinala niya ang mga puwersa ng Qin Clan, Zin Clan, at Tianlong dito sa Blood Cloud City. Sa unahan ng figure, isang binatang nakatayo na nakasandal ang mga kamay sa likod, nakamasid sa lungsod sa ilalim niya. Sa oras na iyon, 2 tao ang lumabas mula sa lungsod upang sumalubong, sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang. Nakangiting sinabi ni Yehan, "Kuya, pangalawang kapatid, maraming salamat sa inyong pagod. Bakit ka pa magpapasalamat, bata?" Ngumiti rin sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang. Nang muling makita si Yehan, biglang tinapik ni Zhang Wushuang ang dibdib niya ng kamao at tumawa ng malakas. "Pangatlong kapatid, ngayong nandito ka na, sa wakas ay sabay tayong lalaban. At natutuwa akong marinig na hindi ka nakinabang ng babaeng nakakatakot mula sa kangklan noong nakaraan." Ngumiti si Yehan at sumagot, "Pangalawang kapatid, huwag mo akong pag-usapan. Ikaw ang dapat bumawi sa iyong ika-4 na pwesto sa talaan ng karangalan. Kahit na malakas si Kang Jinglo, hindi kanya kayang pigilan magpakailanman." Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Zhang Wushuang na puno ng mabangis na diwa ng pakikipaglaban at sinabi, "Tama ka, mahusay siyang kalaban. Ngunit dahil akin ang posisyon na iyon, isang araw ay muling mapapasakin ito. Pangatlong kapatid, hindi ito lugar para mag-usap. Halika, sumama ka sa amin." Tumanggaw si Yehan at bumaba sa kalangitan ng Blood Cloud City kasama ang makapangyarihang pangkat ng mga nilalang. Sa lungsod, may 10,000 malalakas mula sa Soul Clan at Zun Clan. Dinala rin ni Yehan ang lahat ng pangunahing puwersa ng Yaoguang. Ngayon, ang lakas ng 4 na clan, kasama ang Tianlong ni Yehan, ay nasa Blood Cloud City lahat. Kabanata 2172. Nang makita ng lahat sa Blood Cloud City ang mga figurang bumababa mula sa langit na puno ng nakapangangilabot na aura, hindi nila naiwasang mamangha. Ang pinagsamang puwersang ito ay sapat na para mangibabaw sa isang panig. Si Li Zhengdao, Yehan, at Zhang Wushuang, silang tatlo ay mga halimaw na kinikilala sa buong mundo. Kapag nagsanib puwersa sila, walang sino man ang makakahadlang sa kanila. Tama. Ang labanan sa pagitan ni Yehan at ng halimaw na kasing bangis ni Kang Tianzan ay nagwawakas lang sa parehong panig na sugatan. Pero kung idaragdag pa si Li Zhengdao, ang unang hari ng langit, at si Zhang Wushuang, walang sino man ang maituturing na kapantay nila. Ngayong paparating na ang magulong panahon, hindi ko alam kung ilang kamangha-manghang alaala ang iiwan ng tatlong ito sa kasaysayan. Sa isang napakalaking manor sa loob ng Blood Cloud City, sakop ng Soul Clan at Zun Clan ang lugar na umaabot ng ilang milya. Ngayon, naging parang pader na bakal ito na hindi basta-basta mapasok ng iba. Sa loob ng manor, pinamunuan ni Yehan sina Zhug Banroo at Xiang Moxi upang makaupo kasama nina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at ang anak ng reinkarnasyon. Siyempre, hindi niya isasantabi si Xiang Moxi, isa sa mga henyo sa talaan ng mga hari ng langit. Hanggat tapat ito sa Tianlong, ang kinabukasan ng Tianlong ay mangangailangan ng henyo tulad niya. At si Zhug Praj na naman, ang tagapayo ng Tianlong, isinama rin ni Yehan upang ipakilala kina Li Zhengdao at sa dalawa pa. Pangatlong kapatid, siya marahil si Binibining Zhug. Narinig ko sa Yaoguang Yuhu City, kahit isang ordinaryong tao lang siya, hindi siya napahiya laban kay Kang Chanbo. Mukhang nakatagpo ka ng isang napakahusay na asawa. Sabi ni Li Zhengdao habang tinitigan si Zhug Banroo na tahimik na nakaupo sa tabi ni Yehan. Ngumiti si Zhug Banroo at sagot niya, sobra naman ang papuri ni Kuya Li, ngunit hindi ako asawa niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anak ng reinkarnasyon, isang babae na ang kagandahan ay maihahambing lamang kay Kang Tianzan, ngunit mas puno ng karunungan. Hehe, pangatlong kapatid, sabi ni Li Zhengdao na komandat kay Yehan, mukhang tama ka. Ang pagsakop sa puso ni Binibining Zhug ay kasing hirap din ng kay Kang Chanbo. Pero naniniwala akong magtatagumpay ka rin sa huli. Ngumiti si Yehan at sagot niya, darating din ang araw na iyon. Pero kuya, ngayong lumitaw na ang mga demonyo, may iba pa ba silang galaw sa rehiyon ng Tianshu? Sa pagkarinig nito, seryosong sagot ni Li Zhengdao. Lumabas na ang mga demonyo sa Tianshu at mayroon na silang mga tagasunod na hindi mahina. Napakadelikado ng kanilang lakas at nanganganib na ang iba't ibang puwersa dito. Marami na ang nagbabalak na lipulin sila, ngunit wala pang unang kumikilos. Mga taong gustong makinabang ng walang ginagawa. Gusto nila na iba muna ang mamatay bago sila gumalaw, malamig na tugon ni Zhang Wushuang. Kulang sila sa isang leader, sabat ni Xiang Moxi matapos sulyapan ang lahat.
Tumango si Li Zhengdao, tama si Shang Moxie. Pero kahit magkaroon ng leader, marami pa ring magtatago sa dilim at hahayaan na iba ang lumaban sa mga demonyo habang sila'y nakikinabang. Nakapikit sandali si Yehan at saka nagsalita. Normal lang yan. Pero kung may tumindig man laban sa mga demonyo, mabuti para sa atin. At least madidagdagan ang ating kakampi. Pangatlong kapatid, sigurado ka ba sa pakikipagtulungan sa Kang Clan? Biglang tanong ni Li Zhengdao na halatang hindi lubos nagtitiwala. Huwag kang mag-alala, tugon ni Yehan na may mapanuksong ngiti. Kung hindi sila tumupad sa kasunduan, hindi rin sila makikinabang. Sa ngayon, huwag tayong masyadong mag-alala sa kanila. May mga puwersa na sa pivot area na handa ng gumalaw. Maging tayo ang manguna at tingnan kung sino ang sasama laban sa mga demonyo. Kailan mo balak atakihin ang mga demonyo? Tanong ni Zhang Wushuang. Kung susumiyan ang oras, sagot ni Yehan, bukas sapat na. Malapit lang ang lugar na ito sa kuta ng mga demonyo. Aabisuhan ko si Kang Tianzan na umatake bukas dito mismo sa Blood Cloud City. Kapag dumating ang oras, uurong tayo at bibiglay ng mga demonyo. At ang unang makakaharap nila ay ang malalakas mula sa Qin Clan. Magaling! Malamig na wika ni Li Zhengdao at ang kanyang mga mata ay kumislap ng nakamamatay na liwanag. Bukas, sabay tayong tatlo lalaban at susubukan natin ang mga ambisyosong yan. Mabagal na lumipas ang isang araw. Ang Tianshu region ngayon ay nag-uumapo sa kaguluhan. Lahat ng ugat ng kaguluhan ay narito na at ang pagdating ni Yehan at ng Kang Clan ay lalo pang nagpaigting sa tensyon. Kinabukasan, nagsimula ng kumilos ang Kang Clan. Sa labas ng Blood Cloud City, nagtipon ng 10,000 malalakas na mandirigma ng Kang Clan. Ang kanilang matinding aura ay tila isang hukbong sumasalakay, at ang mga ulap na itim ay bomb-alot sa buong syudad. Dahil dito, nagpanik ang mga taga-sanay sa loob ng Blood Cloud City, natatakot na biglang magsimula ng madugong labanan ang Kang Clan. Siyempre, mabilis ding kumalat ang balitang dumating na ang Kang Clan sa Blood Cloud City sa iba pang puwersa ng Tianshu region. Ngunit habang papalapit ang hukbo ng Kang Clan sa syudad, sina Yehan, Li Zhengdao, at Zhang Wushuang kasama ang puwersa ng apat na clan at Tianlong ay lumabas na rin ng syudad upang salubungin sila. Nagtama ang mga mata ng dalawang panig, at ang banggaan ng kanilang mga aurang hindi nakikita ay nagpadilim palalo sa buong kalangitan. Magaling, nagsama-sama na kayong lahat. Nakatipid kayo ng lakas ko. Sa kawalan, dumagundong ang tinig ni Kang Chanzen habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadominant. Ang kanyang katawan ay binalot ng nakamamatay na intensyon at matinding hangarin sa labanan. Kabanata 2173. Sabi ni Yehan, sa ilalim ng kalangitan, kung sino ang mananalo at kung sino ang mamamatay, hindi pa tiyak. Patayin niyo sila. Sa dapit hapon, iwinasiwas ni Kang Tianzo ang pilak na sibat sa kanyang kamay, at ang malalakas na mandirigma ng angkangkang ay sumugod na tila mga kidlat na kumakalat sa buong himpapawid. Umatras. Hindi nais ni Yehan ang makipaglaban ng matagal. Nang iwas-iwas niya ang kanyang kamay, maayos na umurong ang pinagsanib na puwersa ng apat na angkan at ng Tianlong mula sa himpapawid. Sa kalangitan ng lungsod ng ulap dugo, umatras ang hukbo ng mga mandirigma. Wala silang balak na makipagbakbakan pa. Ngunit nang sumugod ang mga malalakas mula sa angkangkang, kumikislap na tila liwanag ang kanilang mga katawan, at sunod-sunod na bumagsak ang malalakas na atake. Kahit mabilis umatras ang hukbo ni Yehan, marami pa ring nasawi sa kanilang hanay dahil sa malupit na atake ng angkangkang. Lumakad. Nagyayelo ang mga mata ni Yehan. Ang pinagsanib na puwersa ng apat na angkan at Tianlong ay marahas na humawi sa kalangitan ng lungsod ng ulap dugo. Ang babae na si Kang Chanbay ay sumama pa talaga sa kanya, kahit palabas lang iyon para magmukhang totoo ang laban, subalit inaasahan ni Kang Tianzang na hindi lalaban ng todo si Yehan. Kahit palabas lang ito, paano mo maloloko ang iba kung walang dugong dadaan? Hawak ang pilak na sibat, malamig ang titig ni Kang Tianzang kay Yehan na naglakad palayo, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Dalawang nakakatakot na puwersa, matapos ang maikling banggaan sa ibabaw ng lungsod ng ulap dugo, ay sabay na umalis dito. Ang inaasahang napakalaking sagupaan at madugong eksena ay hindi naganap ng lubos. Nang makita ng mga cultivador sa lungsod ng ulap dugo na magkasunod na umalis ang dalawang hukbo, gamaan ang kanilang mga dibdib. Sapagkat kung nagbanggaan talaga ang puwersa ng angkangkang at ni Yehan sa loob ng lungsod, tiyak na mabubure ang buong lungsod ng ulap dugo. Sa tingin ko, magpapatuloy ang tunggalian ng angkangkang at ni Yehan dito mismo sa rehiyon ng Tianshu ngayon. Malalaki ang ambisyon ng dalawang halimaw na iyon.
Dahil pareho na silang narito sa Tianshu, tiyak na magpapatuloy dito ang hindi natapos na labanan sa Yaoguang. Ngunit ngayong ang rehiyon ng Tianshu ang pinagmumulan ng kaguluhan, hindi ko alam kung anong itsura ng kahihinatnan nito. Ang mga mandirigmang kasali sa laban ay pawang may lakas na supreme, at ang pinakamalakas ay antas na banal na emperador. Kahit umurong sila, ang bilis nila ay tila kidlat. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang magkabilang panig ay biglang lumitaw sa lugar na kasalukuyang okupado ng mga demonyo. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpatulala sa mga malalakas na demonyong nakamasid din kina Yehan at sa Angkangkang. Paanong ang kanilang labanan ay biglang lumipat dito? Hindi. May daya rito. Sa bulwagan ng Angkangchin, biglang tumayo si Emperador Qinwo, kumislap ang nakakakilabot na liwanag sa kanyang mga mata, at kumawala mula sa kanya ang nakapanghihilakbot na aura. Ang mga salita ni Qinwo ay nagbigay ng mabigat na pakiramdam sa mga malalakas na demonyo na naroon sa bulwagan. Ipatawag ang succubus. Gusto kong malaman kung anong laro ang pinaplano ng babaeng iyon mula sa Angkangkang at ni Yehan. Malamig na sambit ng isang malakas mula sa lahi ng mga demonyo. Sa isang iglap, ang buong banal na bundok ng mga demonyo ay nabalot ng nakakapanindig balahibong enerhiya, nagngangalit na tila nilalamon ang mundo. Patriarka, nanginginig na sabi ng mga kasapi ng Angkangchin na nasa bulwagan, kita ang takot sa kanilang mga mukha. Humph, maghanda para sa digmaan. Malamig na utos ni Emperador Qinwu. Tapos na ang kanyang ugnayan sa Angkangchin, kaya paano pa siya at-rest ngayon? Ngunit bago pa man makapaghanda ang mga malalakas na demonyo sa banal na bundok ng Angkangchin, biglang bumaba mula sa kawalan ang aninong nag-uumapo sa lakas. Ang nakagigimbal na presensya ng mga dumating ay yamakap sa buong Angkangchin, tulad ng mismong puwersa ng langit at lupa. Dumating na sila. Sa harap ng bulwagan, nanlaki ang mga mata ni Emperador Qinwu nang makita ang paparating na makapangyarihang mga nilalang. Buksan ang proteksyon ng bundok. Agad na itinuro ng patriarka ng Angkangchin, at mula sa kanyang daliri ay lumabas ang nakasisilaw na liwanag na nagbigay ilaw sa buong mundo. Sa sumunod na sandali, gumuho ang proteksyon ng bundok na bumabalot sa Angkangchin, at naglaho iyon na parang kurtina ng tubig. Anak na Suwail, parurusahan ka. Kabanata 2174. Tinitigan ng ninuno ng Qinsheng si Emperador Qinwu. Ang kanyang matanda at nakakatakot na mga mata ay tila bumabalot sa mga tao ng Angkangchin sa likod ni Qinwu. Ha, Qinsheng? Ang tawag sa taong nakakaunawa sa kasalukuyang sitwasyon ay tunay na bayani. Huli ka na. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang mga malalakas na demonyo, at mula sa kawalan ay bumaba ang malaking grupo ng mga succubus na pinamumunuan ng 5 makapangyarihang demonyo. Kasabay nito, kumalat ang dugot kasamaan mula sa kanilang presensya. Humph, mga multo at halimaw na may pagnanasa sa angkan ko, karapat-dapat kayong mamatay. Ang tinig ng Patriarka Qinsheng ay nakakatindig balahibo, at ang matagal niyang pinipigil na galit ay sumiklab na parang nagngangalit na alon. Iyan ay kung may kakayahan ka. Pero nakapagtataka talaga, nakipag-alyansa pa kayo sa Angkangkang para kalabanan ang aming lahi ng mga demonyo. Magandang palabas ito, at kailangan kong sabihing kahanga-hanga. Malamig na sinipat ng malakas na demonyo ang mga mandirigma ng Angkangkang, puno ng pagnanais pumatay. Humph, sobra kayong madaldal. Ang mga demonyo ay dapat lipulin. Umapaw ang nakamamatay na presensya ni Kang Tianzang, at nang iwas-iwas niya ang pilak na sibat, ang hukbo ng Angkangkang ay kumilos mula sa langit na tila ulan ng mga palaso. Ang lakas ng mga ito ay kayang sakupin halos lahat ng sulok ng mundong ito. Bata, ang mga iyan ay 5 emperador ng demonyo. Hindi dapat magtagal ang laban dito. Sigurado akong may paparating pang malalakas na demonyo sa paligid. Mabigat na wika ng banal na Hari Qinggai na nakatayo sa tabi ni Yehan. Kung ganun, ano pa ang hinihintay natin? Patayin. Lipulin ang mga hayop na ito. Sigaw ni Zhang Wushuang, sabay sugod habang hawak ang kanyang sable, at pinaslang ang mga succubus. Pangatlong kapatid, kumusta kung magpaligsahan tayo? Tanong ni Li Zhengdao, may apoy ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata habang nakatitig sa mga succubus. Hehe, ikalulugod ko iyan. Kapatid, tingnan natin kung sino ang makakapatay ng pinakamaraming demonyo. Ngumiti si Yehan at agad sumugod gamit ang Moyun Sword sa kanyang kamay. Ngunit habang pinagsanib ni Yehan at ng Angkangkang ang kanilang lakas laban sa mga demonyo, ang mga puwersa sa rehiyon ng Tianshu na palihim na nagmamasid sa kilos ng lahi ng mga demonyo ay agad na nakaalam nito. Ang Angkangkang at si Yehan ay nagsanib puwersa laban sa mga demonyo. Anong klase ng panlilinlang ang ginagawa ng dalawang halimaw na ito? Hindi ba't mortal silang magkaaway?
Gulat na bulong ng iba. Soberano, magandang pagkakataon na ito upang sama-sama tayong lumaban sa lahi ng mga demonyo. Hindi tayo dapat mag-atubili pa. Mas nakakatakot ang banta ng mga demonyo kaysa sa angkangkang. Sabi ng isang malakas na mandirigma mula sa Qing Tiansek. Ipakalat ang utos. Qing Chansong, lusubin ang teritoryo ng mga demonyo at ganap na lipulin ang halimaw na ito. Ang dalawang batang iyan ay niloko ang lahat, ngunit kailangan may mauna upang labanan ang mga demonyo. Jian Cheng, sundin ang utos, makipagsanib sa pinuno ng lungsod at lipulin ang mga demonyo. Isang grupo ng mga matitigas ang ulo, sila lamang ang may tapang na gawin ito. Banal na ina, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng pinuno ng Yaoqi Palace kay Emperatrice Yao. Kung kayang isantibi ng angkangkang ang kanilang alitan sa batang iyon, bakit hindi rin natin magawa? Bantayan niyo ang Yaoqi, at ako mismo ang manggenguna kasama ang ating mga tauhan. Malamig na sagot ni banal na Emperador Yao. Humph, inakala kong magpapatuloy ang laban ninyong dalawa sa rehiyon ng Tianshu, ngunit hindi ko akalaing pupunta kayo sa lupain ng mga demonyo. Sa Chendian, mapanuyang ngumiti si Ye Gotcheng. Panahon na para makisali rin ang ikalawang palasyo. Habang pinagsanib ni Yehan at ng angkangkang ang kanilang puwersa upang lusubin ang mga demonyo, ang lahat ng puwersa sa buong rehiyon ng Tianshu ay nabigla. Ngunit, kung mayroong unang gagawa ng hakbang laban sa mga demonyo, natutuwa ang iba't ibang puwersa na sundan ito. Sa kanila, ang paglaban sa lahi ng mga demonyo ay gaya rin ng paglaban sa angkangkang, kailangan may unang lumakad para magbigay daan sa lahat. Kapag may naunang kumilos, ang iba't ibang puwersa sa Tianshu ay mapipilitang sumama o kaya'y manood na lamang mula sa gilid. Siyempre, mas malaki ang banta ng lahi ng mga demonyo kaysa sa angkangkang para sa mga tao. Noong minsang halos makontrol ng mga demonyo ang buong angkangkang, napilitang lumaban ang tao at angkangkang sa isang nakapinsalang digmaan kung saan napakaraming tao ang nasawi. Ngayon, habang muling bumabangon ang mga demonyo, walang gustong makitang lumakas pa sila. Sapagkat kung lumawak ang kanilang kapangyarihan sa lahi ng tao, kasama ang kanilang kasakiman at ang iba pang lahi na may pagnanasa sa sangkatauhan, tiyak na mawawasak ang buong mundo ng tao. Sa sandaling ito, halos lahat ng puwersa sa rehiyon ng Tianshu ay kumikilos, ang iba'y para sumali sa paglilinis ng mga demonyo, ang iba'y para lamang manood, ngunit lahat sila ay nagsisugod patungo sa lugar ng mga demonyo. Ang lugar na ito ang magiging pinakaabala sa buong rehiyon ng Tianshu, at dito magsasama-sama ang lahat ng kapangyarihan. Sa lugar na iyon, hindi lamang ang mga demonyo ang naruroon, kundi pati na rin ang angkangkang, Zhou, Zan, Qin, at Xin mula sa panig ng tao. Naruroon din ang makapangyarihang puwersa mula sa buong rehiyon ng Tianshu. May isip na napakalupit at napakasindek ng eksena. Halos nakatuon ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Harapin ang lahi ng mga demonyo, ito'y katumbas ng isang pananakop. Ano ang magiging wakas nito? Lalabas kaya ang mga pinuno ng sangkatauhan? Sa lupain ng Angkang Qin, sumiklab na ang matinding digmaan. Ang 5 makapangyarihang pinuno ng lahi ng mga demonyo ay pawang mga emperador ng demonyo. Ang emperador ng demonyo ay katumbas ng banal na emperador ng lahi ng tao. At higit pa sa emperador ng demonyo, ay ang kataas-taasang Panginoon ng mga demonyo. Siyempre, nasa ilalim ng emperador ng demonyo ang mga dakilang haring demonyo at hari ng demonyo, nakatumbas naman ng banal na hari, kalahating santo, o mga makapangyarihang nasa antas immortal ng lahi ng tao. 5 emperador ng demonyo, ibig sabihin, 5 banal na emperador. At ang mga iyon ay mula lamang sa lupain ng Angkang Qin. Kung ganoon, gaano pa karaming nakakatakot na demonyo ang nasa mga lugar na kontrolado ng lahi ng mga demonyo, tulad ng bundok ng banal na espada, Rashomon, at Wanshou Villa. Ilan pa kaya ang mga emperador ng demonyo na naruroon? Walang nakakaalam. Kabanata 2175. Ang enerhiya ng demonyo na bumabalot sa buong kalangitan at ang nakatatakot na presyon mula sa banal na hari at banal na emperador ay umalingaw-ngaw sa himpapawid. Nasa lugar ang 5 dakilang emperador ng demonyo. Ang ganitong lakas ay sapat upang ganap na supulan ang mga demonyong naninirahan dito, at kaya ring lipulin sila. Sa buong larangan ng labanan, ang tunog ng banggaan ay sunod-sunod na dumadagendong, at ang mga bangkay ng mga succubus ay nagpatong-patong sa banal na bundok ng Angkang Qin. Ang mga succubus na ito ay orihinal na mula sa Angkang Qin, ngunit nilamon ng succubus ang kanilang kaluluwa at sinakop ang kanilang katawan. Kaya't kabilang na sila sa lahi ng mga demonyo. Kung nais silang patayin, kinakailangan ding wasakin ang kanilang katawan.
Habang nakikipaglaban, ang anyo ni Yehan ay gumagalaw na parang hangin, at ang kanyang espada ay dumadaloy na parang tubig, sobrang bilis na hindi na masundan ng mata. Ang mga taong Qin na nasa ilalim ng kontrol ng Succubus at may kapangyarihan ng 6 na Tribulation Supremes ay hindi man lang nakasalo ng isang atake mula kay Yehan. Sa isang iglap, pinapatay niya sila. Sa loob lamang ng 3 minuto mula nang magsimula ang labanan, daan-daang Succubus na ang napatay sa ilalim ng Mo Meteor Sword ni Yehan. Para sa kanya, hindi na kailangan pang doblehin ang kanyang lakas upang labanan sila. Samantala, ang mga Panginoon ng Angkan Qin, pinamumunuan ng isang makapangyarihang banal na hari, ay nakipagsagupaan din sa mga tauhan ni Qin Wudi. Ang mga taksil na ito na nagtaksil sa kanilang sariling angkan ay hindi pinatawad, ang dapat patayin ay pinapatay. Yehan. Sa sandaling iyon, isang anino na may nakatatakot at nakamamatay na aura ang lumitaw sa paningin ni Yehan. Ang malamig at mabagsik na mga mata nito ay walang iba kundi si Qin Changkong, anak ni Emperador Qin Wu, na minsan nang tinalo ni Yehan sa loob ng Angkan Qin. Nagliwanag ang marahas na titig ni Yehan. Isang iglap ng kanyang espada ang nagpatomba at pumatay sa lahat ng Succubus sa paligid. Mas mainam na siya mismo ang hanapin ni Qin Changkong upang siya na ang papatay dito. Gusto niyang makita kung ang ambisyosong si Qin Wudi ay masasaktan kapag napatay ang kanyang anak. Akin siya. Ngunit bago pa man tuluyang harapin ni Yehan si Qin Changkong, biglang lumapit mula sa kanyang likuran si Qin Jianan, duguan ngunit may hawak na espada, at diretso ang titig na nakatuon kay Qin Changkong. Si Qin Watian at ang kanyang asawa ay napatay sa kamay ng mga demonyo. Ang puno ng lahat ng ito ay si Emperador Qin Wu. Bilang anak ng emperador, si Qin Changkong ang pantirya ni Qin Jianan upang ipagbuni ang kanyang galit at paghihiganti. Samantala, si Qin Wanwan ay hindi pa alam ang balita tungkol sa pagkamatay ni na Qin Watian at ng kanyang asawa. Maging si Qin Jianan, bilang nakatatandang kapatid, ay hindi pa sinasabi ito sa kanya dahil ito'y tahimik pang nagsasanay sa mundo ng Daoismo. Mag-ingat ka, babala ni Yehan kay Qin Jianan na nag-uumapo sa galit bago siya muling sumali sa labanan. Ngunit bago tuluyang umalis, palihim niyang sinenyasan si Xiang Moxi. Alam niyang bagaman lumakas si Qin Jianan sa kanyang pagsasanay, si Qin Changkong ay hindi dapat maliitin. Muling sumabak si Yehan laban sa mga Succubus. Sa ibang direksyon naman, sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang ay walang katapat na kalaban, kahit saan sila pumunta, walang makakatapat sa kanila, at ang mga bangkay ay nagbagsakan sa kawalan. Subalit higit pang nakakatakot si Kang Tianzan kaysa sa kanila. Ang kanyang pilak na sibat ay umuuga at bawat hampas ay nagwawalis sa mga Succubus sa kanyang landas. Rumble. Umalangaw-ngaw ang Dagendong sa kalangitan. Sa gitna ng labanan, hindi na nakatiis ang mga makapangyarihang demonyo. Ang 5 emperador ng demonyo ay sabay-sabay na pinalibutan ng mahigit 10 banal na emperador, at bawat isa sa kanila ay sugatan. Emperador Qin Wu, oras na para umalis. Sigaw ng isa sa mga malalakas na demonyo kay Qin Wu. Narinig ito ng Patriarch ng Angkan Qin at galit na sumigaw, umalis. Iwan mo rito ang iyong buhay. Kung pakakawalan natin ang mga demonyo, walang katapusang panganib ang darating. Patayin ng walang awa. Huwag hayaang makatakas kahit isa. Utos ni Kang Tianzantong sa lahat ng malalakas ng Angkan Kang. Walang puwang ang awa sa kanila laban sa mga demonyo. Ang sagupaan ng mga banal na emperador at demon emperador ay naganap sa taas na 10,000 metro. Ngayon na gustong tumakas ng 5 emperador ng demonyo, hindi pumayag ang mahigit 12 banal na emperador. Halos 10 minuto ang itinagal ng digmaan. Ang lahat ng Succubus ay halos nalipol, 2 sa 5 emperador ng demonyo ang napatay, at ang 3 ay nakatakas na sugatan. Tumakas din si Emperador Qin Wu kasama ang ilan sa kanyang mga tagasunod kasabay ng 3 emperador ng demonyo. Ngunit hindi tumigil sa pagtugis ang 4 na pangunahing angkan at angkan kang. Ang digmaang ito ay naging pagkakataon upang bawasan ang lakas ng lahi ng mga demonyo. Gayunpaman, habang tumatakas ang 3 emperador ng demonyo at si Emperador Qin Wu, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanila, dumating ang makapal na itim na ulap, at mula rito ay umapaw ang napakalakas na enerhiya ng demonyo. 20,000 demonyo ang nakahanda, pinamumunuan pa ng isang nakatatakot na emperador ng demonyo, at kasabay nito ay bumaba ang 7 pang makapangyarihang emperador ng demonyo. Kabanata 2176. Tamang oras, patayin ng walang patawad. Nang makita ang eksenang ito, si Kang Tianzan ay tila isang baliw na sabik sa digmaan, agad niyang pinangunahan ang malalakas ng Angkan Kang upang sumugod. Gayon din ang mga makapangyarihan mula sa Angkan Soul, Zan, Qin, at Xin.
Si Yehan naman ay dinala rin ang puwersa ng Tianlong upang sumali sa mas engrande at mas mapanganib na labanan. Siyempre, sa usapin ng lakas, mas malakas pa rin ang pinagsanib na puwersa ng Angkan at ng apat na pangunahing angkan kaysa sa dagdag na hukbo ng mga demonyo. Dapat tandaan, nasa 40,000 hanggang 50,000 katao ang puwersa ni Yehan at ng Angkan. Mas marami pa rin sila kaysa sa 20,000 demonyo na dumating bilang suporta. Ngunit ang sunod-sunod na paglitaw ng napakaraming nakakatakot na emperador ng demonyo ay lubos na nagpagulat sa maraming dalubhasa. Gaano katindi ba ang kapangyarihan ng lahi ng mga demonyo na nagtatago sa lahi ng tao? Matagal silang nagkubli at sa isang plano lamang ay muntik ng pabagsakin ang 6 na pangunahing puwersa. Bago nito, walang nakakaalam na ganoon kalakas ang lihim na kapangyarihan ng mga demonyo sa mundo ng tao. Mga Sky Demon, Succubus, at Dark Demon. Nanlamig ang mga mata ni Yehan habang nakatingin sa mga pangkat ng malalakas na demonyong nagsisilabasan. Bagaman ang nakikita lamang sa harapan ay mga Sky Demon at Succubus, alam ni Yehan na may mga Dark Demon ding nakatago sa mundo ng tao. Noong unang pumunta siya sa Angkan, muntik na siyang mapatay ng isang makapangyarihan mula sa Dark Demon Clan. Sa sandaling iyon lamang siya nailigtas ng tumulong si Emperador Aoqing upang harangan ang atake. Kung hindi, baka hindi na siya nakaligtas. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang nakikitang bakas ng mga Dark Demon, tanging Sky Demon at Succubus pa lang ang hayagang lumilitaw. Hindi na siya nag-isip pa. Ang mahalaga, patayin ang lahat ng demonyo na narito ngayon. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon upang durugan ang kanilang lakas. Kapag tumagal pa, mas maraming Panginoon ng mga demonyo ang darating bilang tulong. Sa dami ng mga demonyo na nagsisilabasan, walang nakakaalam kung gaano pa karami ang nakatago sa mga teritoryo na hawak nila ngayon. Dito, lihim na natuwa si Yehan. Mabuti na lang at nakipag-alyansa siya sa Angkan. Kung hindi, siguradong malaking pasanin ang aabutin ng 4 na angkan kapag mag-isa nilang hinarap ang lahi ng mga demonyo. Sa puwersang 40,000 hanggang 50,000 katao laban sa 20,000 demonyo, 10 emperador ng demonyo ang kaharap ng mahigit 100 banal na emperador, kabilang dito ang 3 emperador ng demonyong nakatakas mula sa Angkan kanina. Ang sitwasyon ng labanan ay nanatiling mabangis, at unti-unting dumarami ang makapangyarihang demonyong namamatay habang tumatagal. Sa buong lupaing ito, nagkalat ang mga bangkay na puspos ng enerhiya ng demonyo. Ngunit bahagyang napakunot ang noo ni Yehan. Lumipas na ang mahigit 10 minuto mula nang magsimula ang labanan, at mahigit kalahati ng 20,000 demonyong dumating ay napatay o sugatan na. Ngunit wala ng ibang pangkat ng demonyo ang dumating bilang dagdag na suporta. Umatras tayo. Bigla, sa gitna ng naglalagablab na labanan, ang natitirang wala pang 5,000 demonyo ay biglang umurong sa ilalim ng pamumuno ng isang makapangyarihang emperador ng demonyo. Nag-iwan sila ng mga bangkay sa lupa at tuluyang nawala ng kagustuhang lumaban. Sa labanang ito, 2 emperador ng demonyo pa ang napatay, at mula sa 20,000 na puwersa, 15,000 ang naligas. Sa kabuuan, 25,000 demonyo ang napatay kasama ang 4 na emperador ng demonyo. Ang ganitong tagumpay ay imposibleng makamtan kung handa ang mga demonyo. Sa pamamagitan lamang ng biglaang pagsalakay nagawa ang ganitong resulta. Nang makitang umurong ang mga demonyo, gusto sanang habulin ng 4 na angkan at ng Angkan. Matapos ang kanilang tagumpay, nais nilang lubusang lipulin ang natitirang lakas ng mga demonyo. Kuya, pangalawang kuya, huwag na nating habulin ang mga natalo. Hayaan na silang umalis, sabi ni Yehan sa tabi ni Li Jiangdao na nababalutan ng dugo. Lumapit din si Kang Tianzan, na puno ng nakamamatay na aura, at malamig na nagsalita, hindi tama na ituloy ang habulan. Ang lahi ng demonyo ay hindi ganoon kamangmang, malamang bitag lamang nila ito para hilahin tayo sa malalim. Sumang-ayon ang lahat ng makapangyarihang naruroon. Alam nilang hindi dapat magpadala sa silaw ng tagumpay. May mali, hindi basta-basta magpapakamatay ang mga demonyo. Malamang may mas malaking tukana pa sila. Kaya ngayon, mas mabuting umatras muna tayo. Higit pa, sapat na ang tagumpay na nakuha natin ngayon. Sabi ni Yehan habang nakatingin kay Kang Tianzo. Ang babaeng ito na likas na palaban ay nakayang maging kalmado tulad niya sa oras na ito, mas lalo siyang humanga rito. Fine, makikinig ako sa iyo. Tugon ni Kang Tianzo habang pasulyap na tinitigan si Yehan, at wala nang idinagdag pa. Bumalik tayo sa Angkan. Sa isang iglap, ang puwersa ng 4 na angkan, Angkan Kang, at Tianlong ni Yehan ay sabay-sabay na bumalik sa kampo ng Angkan. Doon, nagsimula na ang paglilinis.
Noong dinala ni Emperador Qinwo ang mga demonyo sa Angkan Qin, may ilang kasapi ang nailigtas ni na Qinhuat Ian at ng kanyang asawa at dinala sa ligtas na lugar ni Patriarch Brahma. Ngayon na nabawi na ni Yehan at ng iba pa ang Angkan Qin, muling nakabalik ang lahat. Matanda, masayang sigaw ng mga nakaligtas mula sa Angkan Qin nang makita nilang bumalik sina Ninuno Qin Sheng at ang iba pa. Naroon din si Patriarch Brahma upang salubungin sila. Kamusta ang lahat? Maayos ba ang lahat? Tanong ni Patriarch Brahma kay Patriarch Qin Sheng at sa iba. Hindi siya nagtaka nang makita roon ang Angkan Kang dahil ipinaalam na ito ni Patriarch Qin Sheng bago pa man. Ang unang laban na ito ay masasabi ng ganap na tagumpay. Ngunit nakakalungkot, nakatakas ang taksil na si Emperador Qinwo at ang kanyang anak. Malamig na sagot ni Patriarch Qin Sheng. Kabanata 2177. Pagkarinig nito, sinabi ni Yehan, matandang ninuno, bumalik na siya ngayon sa Qin clan at muling nakuha ang lahat ng kapangyarihan. Si Emperador Wu ng Qin ay nasa piling ng Demon Clan, kaya nakatakda na siyang hindi magtatagal ng buhay. Darating ang araw na ako mismo ang papatay sa traidor na iyon. Malamig na singgal ng Patriarch ng Qin Sheng, sabay dalang lahat ng tao papasok sa Qin clan, pati na rin ang Kang clan. Ang napakalaking Qin clan ay kayang maglaman ng 40,000 hanggang 50,000 katao kaya hindi mahirap makibahagi. Ngayon, nasa iisang bangka na sila ng Kang clan. Gayunpaman, matapos ang labanan dito, sa paligid ng lugar na ito, nagsidatingan ang ilan sa pinakamalalakas na puwersa na pinakamalapit dito, dala ang kani-kanilang makapangyarihang mandirigma. Nakipagsanib puwersa si Yehan at ang Kang clan upang salakayin ang teritoryo ng Demon Clan. Naipon na ng Demon Clan ang lahat ng puwersa sa rehiyon ng Tianshu, ngunit nang dumating sila, tapos na ang unang labanan at panalo na sina Yehan. Lubos silang nagtagumpay, nakapatay ng 25,000 na demonyo, kasama ang 4 na nakakatakot na Demon Emperor level na makapangyarihan. Kung ikakalat ang ganitong balita, marami ang mabibigla. Sa loob ng Qin Clan, muling inayos ang orihinal na bulwagan. Sa ibabaw nito, inilagay ang mahabang pulang mesa na higit 10 metro ang haba. Sa magkabilang panig nito, 2 puwersa ang nakaupo. Sa isang panig, ang 4 na pangunahing clan. Sa kabila naman, ang Kang clan na pinamumunuan ni Kang Tianzan. Sa sandaling iyon, maliban sa 6 na kabataan ni Kang Tianberial, Kang Jinglo, Yehan, Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at Zhug Prajna, lahat ng nakaupo roon ay mga nakakatakot na Saint Emperor level na nilalang mula sa Soul Clan, Zun Clan, Qin, at Xin. May tig-iisang Holy Emperor powerhouse ang bawat isa sa mga clan na iyon, habang 6 na Holy Emperor level ang dala ng Kang clan. Kung pagbabasehan ang lakas, mas malakas ang Kang clan kaysa kina Yehan. Sa bilang pa lang ng mga Saint Emperor, 2 ang lamang nila. Siyempre, gaya ng Kang clan, kabilang din ang Soul clan sa 12 sinaunang clan. Tiyak na hindi lang isa ang kanilang Saint Emperor. Nakaupo ang 2 puwersa sa magkabilang gilid at nagtagpo ang kanilang mga tingin. Bagamat tila kalmado, matalim ang kanilang mga mata. Alam ng lahat na kahit may pansamantalang kooperasyon, sila pa rin ay magkaaway, at dumaan na sa mababangges na labanan noon. Kapag natapos ang maikling alyansa, muli silang magsasalpukan. Nakatitig si Zhang Wushuang kay Kang Jinglo, at mula sa katawan niya, dama ng lahat ang matinding pagnanais makipaglaban na pilit niyang pinipigilan. Bakit, hindi mo pa rin matanggap ang pagkatalo mo noon? Ngumisi si Kang Jinglo habang nakatingin kay Zhang Wushuang. Tanggapin. Wala pang isinilang sa mundong ito na kayang magpatalo kay Zhang Wushuang. Bata, mas mabuting manatili ka sa pwesto mo, dahil sa susunod, ipapatikim ko sa iyo ang matinding kahihiyan. Sagot ni Zhang Wushuang na may malamig at nakakatakot na tingin. Hinihintay kita dahil natatakot akong wala kang kakayahan. Malamig na tugon ni Kang Jinglo, saka siya tumingin kay Yehan na tila nag-iisip, at nagsabi, tapos na ang unang labanan, ano ang susunod na plano ninyo? Pagkarinig nito, tumingin si Yehan kay Kang Jinglo at nagsabi, kung kayo ang Kang clan, ano ang gagawin ninyo? Ang direktang pag-atake ay hindi ang pinakamainam na estratehiya. Handa na ang mga demonyo, at hindi madaling bigyan sila ng malaking pinsala. Kung ako, hahayaan ko munang ang mga dumarating na puwersa ang manguna, upang subukan kung gaano kalalim ang kakayahan ng Demon Clan dito, sa kagagalaw, malamig na paliwanag ni Kang Jinglo. Magandang mungkahi, kumislap ang mga mata ni Yehan, may talino nga si Kang Jinglo. Ngunit ngumiti si Li Zhengdao habang umiinom ng tsaa, sayang, iniisip mo ba na gagawin namin iyon? Iyan ay problema ninyo, pero kung Kang clan, bakit hindi? Kalmadong sagot ni Kang Jinglo.
Tumingin naman si Yehan kay Kang Tianzang, ikaw, ano ang mungkahi mo? Kahit may ideya ako, sigurado bang papayag kayo? Malamig na tugon ni Kang Tianzang. Kung brainstorming, paano malalaman kung hindi namin tatanggapin kung hindi mo sasabihin? Sabat ni Zog Prajna. Ngumiti si Kang Tianzo at tumitig kay Zog Prajna, ano, gusto mo pa ring makipaglaban sa akin? Interesado ako sa iyo. Ikaw ang pangalawang babae na hinahangaan ko pagkatapos ni Yehan. Sige na, agad na sumabat si Yehan nang makitang mag-aaway na ang dalawang babae. Marahil minamaliit natin ang mga demonyo. Hindi lang nila layunin ang kontrolin ang anim na pangunahing puwersa. Tila may mas malaking plano pa sila. Sumang-ayon si Li Zhengdao, tama si ikatlong kapatid. Kung ang anim na puwersa lang ang pakay nila, hindi nila ipapadala ang mga disipulong naging demonyo para basta mamatay. Dagdag pa ni Kang Tianzang, naisip ko rin iyan. Baka pagpapakita lang ng kahinaan at pain para mapalalim ang ating pagpasok. Sa mata ng iba, parang tuloy-tuloy silang natatalo, kaya iisipin ng lahat na bagsak na ang Demon Clan. Kung ganoon, kaya nyo bang hulaan kung ano talaga ang pakay ng Demon Clan? Tanong ni Zog Prajna habang nakatingin kay Kang Tianzan. Nagbago ng upo si Kang Tianzan, tumitig kay Zog Prajna na tila nakikipagsagutan sa kanya, at ngumiti ng palihim, time test mo ba ako? O gusto mo lang akong ibagsak? Kabanata 2178. Nang makita ito, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Yehan. Kung hindi mo mahulaan, bakit hindi ka nalang manghula? Magaan ang ngiti ni Zog Prajna at nagsabi, ayokong ang bata ay mahuli ng lobo. Ang mga demonyo ay gumastos ng napakalaking halaga. Bukod sa pain upang palalimin ang kaaway, isa pa nilang pakay ay ipunan ang lahat ng puwersang umiiral sa rehiyon ng Tianshu dito. Pagkarinig sa sinabi ni Zog Prajna, napakunot noo ang lahat. Hindi ito walang katwiran, sapagkat ang mga puwersa sa rehiyon ng Tianshu ay unti-unti ngang nagtitipon dito. Tama si Binibining Zog. May paghanga na tugon ni Li Zhengdao. Sige, panalo ka ngayong beses. Ngumiti si Kang Tianzan habang nakapikit ng mariin ang mga mata, ngunit hindi siya mukhang nagulat sa hinuha ni Zog Prajna. Hindi ko kailangan ng palugit mula sa iyo. Kung ganoon, wala na iyong hamon para sa akin, malamig na tugon ni Zog Prajna. Ngumiti si Kang Tianze, gayunpaman, talagang matalino ka. Sobrang talino na gusto kitang agawin mula sa lalaking iyon. Sabi ni Zog Prajna, kung hindi mo nga kayang supulan siya, paano mo ako masasakop? Hindi yun tiyak, Zog Prajna. Mas lalo lang akong nagkakainteres sa iyo. Pasensya na, mga lalaki lang ang gusto ko, hindi babae. Maraming magagaling na lalaki sa Kang Clan. Kung gusto mo, ipakikilala ko pa sila sa iyo ng libre. Mas mabuti sigurong itabi mo na lang sila para sa iyong sarili. Isa lang ang sapat para sa akin. Sa tagpong ito, napakunot ang labi ni Yehan at agad na sumingit, tama ang sinabi ni Prajna. Ang layunin ng mga demonyo ay painan tayo dito, at malamang na nais nilang hilahin ang lahat ng puwersa mula sa rehiyon ng Tianshu papunta rito. Ngunit, mahirap hulaan ang tunay nilang pakay. Kaya sa susunod, huwag tayong sumugod hanggat wala tayong sapat na kasiguruhan. Pagkarinig nito, nagsalita si Kang Jinglo, ano bang mahirap doon? Marami na ang narito ngayon. Kung natatakot kayo, isama na lang sila para sabay-sabay na labanan ang mga demonyo. Tama naman, ang mga puwersang narito ay dumating matapos ang unang laban ni Yehan at ng mga demonyo. Maaaring ang hilahin silang lahat upang sabay na makipaglaban sa Demon Clan. Pagdating sa laban kontra demonyo, walang sino man ang tatanggi sa dagdag na kakampi. Subalit, ang kakaibang asal ng mga demonyo ngayon ay nakapagbigay kay Yehan ng pangamba. Kung ang tunay na pakay ng Demon Clan ay ipunan ang lahat ng puwersa ng Tianshu dito, kung ganoon, ang pagsasanib ni Yehan at ng Kang Clan upang salakayin ang mga demonyo ay magiging para bang sila mismo ang nahulog sa bitag. Sa katunayan, dahil sila ang nangunguna, natural lamang na sumunod ang iba. Ang pakiramdam na ito na tila nahulog sa patibong ay nagbigay ng matinding pagkailang kay Yehan. Sa harap ng mga demonyo, hindi nararapat na kumilos ng basta-basta. Ang lahing ito ay nagpaplano na ng daan-daang taon sa mundo ng tao, hindi sila basta-basta kalabanan. Habang pinag-uusapan ng lahat sa bulwagan kung paano haharapin ang mga demonyo sa susunod, biglang pumasok mula sa labas si Shang Moxie, mag-isa. Nakita ito ni Yehan at nagtanong, kapatid mo Exi, ano iyon? Tumingin si Shang Moxie kay Kang Tianzan na nakatitig sa kanya ng malamig, saka nagsabi, kapatid Ye, may gustong makipagkita sa iyo. Sino? Si Abi Heavenly King. Siya pala, nagmuni-muni si Yehan, saka nagsabi, papasukin mo siya, hindi, sasama na lang ako sa iyo.
Pagkasabi nito, tumayo si Yehan at idinugtong, "Mga kasama, ipagpatuloy ninyo ang usapan tungkol sa mga demonyo. Tigilan ninyo ang pagtatalo, iyon ang pinakamahalaga." Muling tumingin si Yehan kina Zogprojna at Kang Tianzan. Tila natatakot siyang kapag umalis siya, magsimula na namang magbangayan ang dalawa. Sa panahong ito, dapat magkaisa sila upang magplano laban sa mga demonyo. Hehe, sabik akong makita ang araw na masupol ka ng ikatlong kapatid, ngumisi si Zon Wuswang kay Kang Tianzan. Tumawa rin si Li Zhengdao, kung sakaling nang masupol ni Yehan si Kang Tianzan at mapanatili si Zogprojna, tiyak na magiging napakagandang tanawin iyon. Kasama si Shang Moxie, lumabas si Yehan patungo sa labas ng palasyo. Para maiwasan ang biglaang pagganti ng Demon Clan, mahigpit na binabantayan ng Chain Clan ang buong paligid, hindi basta makakapasok ang sinuman. Ang pagdating ni Abby Heavenly King ay dumaan pa sa napakaraming checkpoint. Sa liwasan, nakatayo ang isang malamig at nakakatakot na binata, animoy isang nilalang mula sa impyerno. Nilapitan siya ni Yehan at Shang Moxie. Mula sa katawan ni Abby Heavenly King, ramdam nila ang nag-aalab na galit at ang nakakatakot na intensyong pumatay na patuloy pang tumitindi. At alam nilang pareho ang dahilan, ang Juggernaut Mountain ay bumagsak na sa kamay ng mga demonyo. Ang mismong guro ng espada ng Juggernaut Mountain ay pinugutan ng mga demonyo. Si Abby Heavenly King na lamang ang natitirang buhay na tao mula roon. Kabanata 2179. Siyempre, kung hindi lamang napadpad si Haring Makalangit na Abby sa Yaoguang Domain, baka nalasan na rin siya ng mga demonyo. Abby Heavenly King, ano ang dahilan at naparito ka upang makita ako? Tanong ni Yehan habang nakatitig kay Haring Abby. Wasakin ang mga demonyo. Malamig na sambit ni Haring Abby. Nang marinig iyon, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Yehan at nagsabi, "Sumama ka sa akin, hindi ito lugar para mag-usap." Dinala ni Yehan sina Haring Abby at Shang Moxie sa Janj at nag-utos na magparating ng tsaa. Sa buong oras, napakalamig ng aura ni Haring Abby na nakapagdulot ng matinding pagkailang sa sinumang malapit. "Ikinalulungkot ko ang nangyari sa bundok ng Juggernaut. Ngayon, ikaw na lang ang natira mula roon. Talaga bang handa kang lumaban-laban sa mga demonyo?" Tanong ni Yehan habang nakatingin sa malamig na anyo ng Haring Abby. "Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Dahil kayo, Tianlong, ang unang puwersang humaharap sa mga demonyo, narito ako upang paksain sila. Ang tanong ko lang ngayon, kailangan mo ba ako?" Malamig na tugon ni Haring Abby, nakatitig gamit ang maiitim na mga mata at mahabang puting buhok. Ang aura ng kamatayan mula sa kanyang katawan ay higit pang nakakatakot kaysa sa galit. Nagkatinginan sina Yehan at Shang Moxie. Balak ba talagang sumama ng taong ito sa Tianlong? "Kailangan kita, syempre kailangan kita." Isang karangalan. Ngumiti si Yehan at nagpatuloy, "Ngunit kapag pumasok ka na sa Tianlong, isa ka ng bahagi ng Tianlong at hindi na disipulo ng bundok ng Sword Saint. Haring Abby, napag-isipan mo na ba talaga ito? Hanggat mapapatay ko ang mga demonyo, wala akong ibang kondisyon. Kahit ang buhay ko, may aalay ko." Malamig ngunit determinado ang titig ni Haring Abby kay Yehan, puno ng pagnanais na maghayganti. "Mabuti. Simula ngayon, ikaw ay kasapi ng Tianlong Babo. Ngunit pansamantala lamang ito. Ikaw rin, kapatid na Moxie. Sa hinaharap, ang posisyon sa Tianlong Babo ay mapupunta lamang sa tunay na may kakayahan," sabi ni Yehan sa kanilang dalawa. "Tianlong Babo?" Nagtatakang tanong ni Shang Moxie. Hindi pa niya naririnig ang pangalang iyon sa Tianlong. Tumayo si Yehan na may isang kamay sa likod at ngumiti, "Matagal ko nang naiisip ito. Ang 8 sangay ng Tianlong ay binubuo ng mga pinunong may pambihirang lakas, bawat isa'y may sariling mga mandirigmang piling hukbo. Nasa inyo kung sino ang pipiliin ninyo. Ang 8 sangay ay binubuo ng Celestial Congregation, Naga, Yasha, Ganda, Ozure, Garuda, Kinara, at Mogala. Kapatid na Moxie, pansamantala kang magiging pinuno ng Garuda." Nang marinig ito, kaagad na tumayo si Shang Moxie. Damaloy ang matinding dugo ng pananabik sa kanyang puso. Yumuko siya at nagsabi, "Maraming salamat, Pinon." Ngayon, hindi na itinuring ni Shang Moxie si Yehan bilang kaibigan kundi bilang pinuno. Ramdam niyang pinahahalagahan siya ni Yehan. Tumango si Yehan at ngumiti, "Pagkatapos ng labang ito laban sa mga demonyo, magsasagawa ako ng pagpili sa Tianlong. Sana'y mapanatili mo ang posisyon bilang Garuda. Kapag nakilala ka na sa Tianlong, saka kasusundan ng iba ng buong puso." "Naiintindihan ko." Kumislap ang mga mata ni Shang Moxie. "At ikaw naman, saan ko ilalagay?" Malamig ngunit may apoy na tanong ni Haring Abby habang tumayo at tumitig kay Yehan.
Paano kung italaga kita sa Yasha? Ngumiti si Yehan. Para sa kanya, isang malaking biyaya na may taong tulad ni Abby na handang sumapi. Habang dumarami ang kasapi ng Tianlong, kinakailangan ng mga malalakas na pinunong tulad ni na Siyang Moxie at Haring Abby upang pamunuan ang 210,000 kultibador ng daigdig ng Dao. Kung ganoon, tatanggapin ko ang posisyon bilang Yasha. Sagot ni Haring Abby, kumikislap ang mga mata. Hehe, kung gayon dapat kayong tawaging Haring Yasha at Haring Garuda. Tinitigan ni Yehan ang dalawa. Sa lakas, talento, at reputasyon sa mundo ng tao, sapat na sapat silang maging mga pinon ng Tianlong. Ngunit upang maging patas at tanggapin sila ng mga disipulo ng Tianlong, kinakailangan pa rin ng pagsubok. Ang pananatili nila sa posisyon ay nakasalalay sa kanilang sariling kakayahan. Tianlong Babo. Nagningas ang mga mata ni Siyang Moxie, at sinabi kay Yehan, pinuno, nariyan na sina Yasha at Garuda. Sino naman ang magiging pinon ng iba pang sangay? Ngumiti si Yehan at nagsabi, syempre, hindi basta-basta maibibigay ang mga posisyon. Ang natitirang 6 na sangay ay hahanapan pa ng tunay na may kakayahan. Maliban sa 8 sangay, may iba pa bang hukbo ang Tianlong? Tanong ni Haring Abby habang nakatingin kay Yehan. Kabanata 2180. Oo, syempre meron, ngumiti si Yehan. Bukod sa mga tao ng Babo, mayroon pang 2 pangunahing puwersa ng digmaan, ang Killing God Battalion at ang War God Battalion. Mayroon ding Elder Hall na nakatataas sa kanila. At kung kinakailangan, bubuo pa ako ng iba pang mga pangkat sa hinaharap. Sa narinig na pananaw ni Yehan, parehong naisip ni na Haring Abby at Siyang Moxie kung gaano kalakas ang magiging Tianlong sa darating na panahon. Ang 8 tribo ng Tianlong ay dapat pangunahan ng mga henyo at mandirigmang tulad nila. Maliwanag na ang 8 tribo ay magiging napakalakas sa hinaharap. Kahit hindi pa nila nakikita ang Killing God Camp at War God Camp, mula sa pangalan pa lang ay halatang hindi sila magpapahuli sa lakas ng Tianlong Babo. Sabi ni Yehan, Haring Abby, ngayong ikaw na ang Haring Yasha ng 8 tribo, pansamantala kang mananatili dito kasama ni Siyang Moxie sa angkan ng Qin. Kung nais mong maghaiganti, darating ang pagkakataon. Pero ang pakikitungo sa lahi ng mga demonyo ay hindi ganoon kasimple. May mga lihim silang pinaplano na hindi pa natin alam. Kung hindi tayo mag-iingat, maaaring tuluyang magwakas ang lahat. Huwag kang mag-alala, kaya kung maghintay, tugon ni Haring Abby. Ngunit habang papunta ako sa angkan ng Qin, maraming puwersa sa rehiyon ng Tianshu ang nakita kong nag-ugat dito, gaya ng Burning Heaven Pavilion, Qingquanzong, Jiancheng, Saint King Island, Divine Spirit Sect, at maging ang 12 palasyo ng Chenkon at Yaoqi. Ang bawat isa sa kanila ay may nakakatakot na puwersa. Narito rin ang 12 palasyo ng Chenkon at Yaoqi. Bahagyang nagulat si Yehan, bago ngumisi. Ayos lang kung sina Qingquanzong, Jiancheng, Sheng Wangdao, at Shenlengzong. Pero ang tanong, ang Chenkon 12 Palaces at Yaoqi ba ay narito para paksain ang mga demonyo, o para lamang manood ng palabas? Bukod pa riyan, may matinding alitan na rin ako laban sa Burning Heaven Pavilion. Palagay ko pareho, malamig na tugon ni Haring Abby. Walang direktang alitan sina Yehan laban sa Qingquanzong, Jiancheng, Sheng Wangdao, at Shenlengzong. Pero ang ugnayan niya sa Chenkon 12 Halls at Yaoqi Palace ay kilala ng lahat, may matinding hidwaan. Ngayon, habang nakikipag-alyansa si Yehan sa angkan ng kanglaban sa mga demonyo, walang nakakaalam kung ang 3 puwersang ito ay sasali talaga o may iba silang pakay. Sa sandaling iyon, pumasok mula sa labas ng Janj si Chen Baixiang. Pinon, may dumating mula sa angkan ng Qin. Sino sila, Elder Chen? Sina Sword City, Saint King Island, Divine Spirit Sect, at Qingquanzong. Sagot ni Chen Baixiang. Hehe, parang si Cao Cao? Kaagad narito, ngumiti si Yehan. Siyang Moxie, isama mo si Haring Abby at si Elder Chen upang maging pamilyar sa Tianlong. Ako naman ay sasalubong sa 4 na malalaking puwersa. Tumango si Siyang Moxie. Muli, mag-isa na naman si Yehan ang pumasok sa bulwagan ng angkan ng Qin. Doon niya nakita ang ilang kakaibang figure. Kilala lamang niya ang pinuno ng Jiancheng, isang nakakatakot na banal na hari na minsan na niyang nakaharap sa Yaoqi Palace. Ang iba, hindi niya kilala, ngunit malinaw na sila ay mula sa Shengwang Island, Shenlengzong, at Qingquanzong. Sa nakaraang piging ng kasal sa Yaoqi, may ipinadala rin ang mga puwersang ito ngunit hindi ang pinakamalakas nila. Nang makita si Yehan, lahat ng makapangyarihan mula sa mga puwersang ito ay nakatitig sa kanya. Ang dating hindi kilalang kabataang dumalo sa kasal sa Yaoqi ay ngayon may reputasyong halos walang makalampas.
Sa ilalim ng kanilang mga titig, umupo si Yehan sa kanyang upuan at tiningnan ang paligid. Ikalawang kapatid, ang mga taong ito ay naghahanda ring lumaban sa lahi ng mga demonyo, bulong ni Li Zhengdao. Mas nakakasama sa kanila ang mga demonyo kaysa sa lahi ng Kang. Hindi na sila makakaupaw na lang. Kapag winasak tayo ng mga demonyo, mas wala silang laban. Tahimik na tumango si Yehan. Mga kasama, nais kong malaman kung may malinaw na pasya na kayo. Nandito ako ngayon dala ang sinseridad. Kung patuloy na lalakas ang mga demonyo, labis na makapipinsala sa ating lahi. Kailangan silang burahin agad sa Tianshu Domain. Madiing sabi ng pinuno ng Shengwang Island. Sa narinig, palihim na tiningnan ng mga puwersa ng apat na angkan at ng angkan ng Kang si Yehan. Hanggang ngayon, wala pa silang pasya kung paano muling aatakihin ang mga demonyo. Nang makita ito, ang mga pinuno ng Shengwang Island, Qing Chanzong, Shenlengzong, at Jiancheng ay tumitig kay Yehan na may halong inggit at paghanga. Ngayon, ang mga dating magkaaway, Soul Clan, Zun Clan, Qin Clan, Xin Clan, at Kang Clan, ay nakaupo ng mapayapa dahil lahat ito'y bunga ng likod ng plano ni Yehan. Ang palabas nila ni Kang Tianzhou ay niloko ang lahat sa Tianshu region, pati na rin ang mga demonyo, ngunit ang naging resulta ay tunay na kahanga-hanga. Sabi ni Yehan, ngayong narito kayo upang sama-samang harapin ang mga demonyo, nais kong malaman, ano ang inyong pananaw. Muling nagsalita ang makapangyarihang pinuno ng Shengwang Island, hindi nararapat na ipagpaliban ang laban kontra sa mga demonyo. Bawat araw na lumilipes, maaaring may mangyaring hindi inaasahan. Sang-ayon ako, wika naman ni Kang Tianzhou habang sinulyapan si Yehan. Kung ano man ang mga taktika ng mga demonyo, kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Nag-isip si Yehan, bago dahan-daang tumango. Tama kayo, wala nang ibang paraan. Ang tanong, pumapayag ba kayo? Tumingin si Yehan sa mga makapangyarihang banal na emperador ng Soul Clan, Zun Clan, Qin Clan, at Xin Clan. Sa ngayon, ang alyansang ito ay hindi lamang nakasalalay sa kanya. Kahit sumang-ayon siya, kailangan pa rin ang pagsang-ayon ng iba. Sige, gawin na natin. Napakalaki nga ng banta ng lahi ng mga demonyo, sabi ng banal na emperador ng Soul Clan.